Magandang araw, narito na ang Express Balita. Ako po si Criza Lopez para sa detalye ng mga balita. Tinalakay ng dalawang leader ng Pilipinas at Malaysia ang relasyon nito kaugnay sa mga problemang kinakaharap ng rehiyon. Sa pagbisita ni Malaysian Foreign Minister Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan sa Malacanang, tinalakay nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bilateral relation ng Pilipinas at Malaysia. Ayon kay Pangulong Marcos, umaasa sila na magtutuloy-tuloy ang mabuting ugnayan ng dalawang bansa. Matatandaan na nagkaroon si Marcos ng state visit sa Malaysia noong July 25 hanggang 27 noong 2023 at humarap kay King of Malaysia Yang Dipertuan Agong XVI. Habang bumisita sa Pilipinas noong March 1 at 2, 2023, si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Natalakay rin dito ang pagpapalawak ng relasyon ng Pilipinas at Malaysia kaugnay sa politika, seguridad at ekonomiya. Nagsimula ang relasyon ng dalawang bansa noon pang 1959 ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Sa ngayon, malaki ang naitutulong ng Malaysia sa pagpapatibay ng kapayapaan sa Muslim Mindanao. Samantala, tumanggi ang ilang Filipino seafarer na maglayag sa Red Sea at Gulf of Aden dahil sa kalagpuyang sitwasyon sa karagatan. Ayon yan sa Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tinatayang nasa 78 seafarer ang tumanggi na lumayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Ngunit iginiit din ni Kakdak na marami pa ring seaman ang pumapayag na lumayag sa kabila pa ng sunod-sunod na pag-atake ng pro-Iranian Houthi rebels. Sa panayam ng Bagong Pilipinas sa kalihim, isa raw sa nakikitang rason ang hazard rate o doble ang sahod. Subalit hindi naman daw ito ay kinukonsidera ng DMW. Sa kabila ng banta sa seguridad bunsod ng pag-atake ng Houthi rebel, sinabi ni Kakdak, kilala pa rin ng DMW ang kalayaan na makapaglayag ang mga marino at may-ari ng barko sa delikadong bahagi ng karagatan. Ngunit binigyang diin niya ang kaligtasan ng mga marino. Nauna nang naglabas ng DMW ng mga alituntunin para sa mga Licensed Manning Agency o LMAs na dapat obserbahan kung sakaling italaga ang mga Pilipino na seafarer sa mga barkong dadaan sa lugar na mailalagay ang kaligtasan sa peligro. Sa iba pang mga balita, 5 foreigner ang kinasuhan sa Pilipinas dahil sa paglabag sa Section 37 ng Philippine Immigration Act of 1940. Bunsod nito, inilagay ang 5 foreigners sa blacklist ng Bureau of Immigration. Para sa kabuang detalye ng balita, alamin sa report ni Catherine Landicho. 4 na lalaking Indian at isang Malaysian national na nasa blacklist ng Bureau of Immigration o BI ang inaresto sa Tawi-Tawi. Ayon sa Bureau of Immigration, inirekomenda ang 5 na kasuhan ng illegal entry na paglabag sa Section 37 ng Philippine Immigration Act of 1940. Dagdag pa ng ahensya na iniulat ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG na binabantayan ang 4 na lalaki na sakay ng isang barko. Nakilala rin nila na isang Malaysian na lalaki na umunoy naglalakbay kasama ang kanyang kasintahang Pilipina. Samantala na pag-alaman din ng Bureau of Immigration na ang mga Indian national ay walang immigration stamps sa kanilang mga pasaporte habang ang Malaysian national ay hindi na ipakita ang kanyang passport. Habang napag-alaman din ng mga otoridad na ang 4 na Indian national ay naka-blacklist mula sa bansa. Hinihinala din na sangkot sa trafficking ang Malaysian national. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, pinakawalan na ng Philippine Eagle Foundation ang 2 Philippine Eagle na na-rescue noong 2022 at 2023 na sina Carlito at Uswag sa Barangay Cagbana, Burawen sa bayan ng Leyte. Alamin ang detalye mula kay Sonia Agunday. Pinalaya na ang 2 Philippine Eagle sa Barangay Cagbana, Burawen sa bayan ng Leyte na sina Carlito at Uswag na na-rescue noong 2022 at 2023. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, 4 na lamang na lugar sa bansa matatagpuan ang pambansang ibon, kabilang ang Luzon, Samar, Leyte at Mindanao.
Mainit na sinalubong ng Mayor ng Burauen na si Mayor Juanito Renomeron, sina Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, First Secretary of the Australian Embassy to the Philippines Kathleen Gonzalez, Mohammed bin Zayed Raptor, Conservation Fund Chief Executive Officer Dr. Monir Verani, PEF Trustee and Insurer Life Foundation Vice Chairman Raul Litawa, at Philippine Eagle Foundation Executive Director Dennis I. Salvador. Batay sa key biodiversity areas, ang Leyte ay may sakop na 91,000 na ektarya na maaakupahan ng dalawang napakawalan na agila. Gayunpaman, pinapaalalahanan ng International Union for Conservation of Nature na isa ang Philippine eagle sa itinuturing na critically endangered species at nasa tumatayang 400 pairs na lamang ang mayroon sa Pilipinas. Layunin ng DENR, PEF, key stakeholders at iba pang ahensya kabilang ang local government units, academic institutions, civil society groups at local communities na maprotektahan ang mga napalayang ibon. Sa pagpapakawala ng dalawang Philippine Eagle, adhikain ito na maparami pa ang nanganganib na bilang ng pambansang ibon ng Pilipinas. Para sa EuroTV News, ako si Sonia Grace Segunday, sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa lagay ng panahon, patuloy pa rin na iiral sa bansa ang Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa base sa weather forecast ng Pag-asa. Sa bulletin na inilabas ng Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ng Zamboanga, Peninsula at Palawan dala ng Easterlies. Gayon din kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas dahil pa rin sa Easterlies. Ayon sa Weather Bureau, maaaring mula katamtaman hanggang sa mabigat na pag-ulan ang maranasan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinag-iingat ang mga residente na mula sa mga nabanggit na lugar. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maayos na lagay ng panahon, ngunit posibleng makaranas ng thunderstorm at pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. At yan ang mga balita ang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa kadagdagang balita at impormasyon, bisitahin ang aming official website, eurotvph.com. Maaari nyo rin mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Cable Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita. Sumasaludo sa bawat Pilipino.